Isang masaya at maginhawang araw sa inyo, Miss Sunako, at sa lahat ng bumubuo ng inyong YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang sulat kong ito. Ang ibabahagi kong kwento ng aking buhay ay tungkol sa maling pag-ibig na naranasan ko, ngunit ipinilit na maging tama sa bandang huli. Itago na lamang po niyo ako sa pangalang Dario. 45 taong gulang na ngayon at taga Calamba, Laguna. Isa noon ang pamilya at kamag-anak namin sa mga minalas na masalanta ng malakas at mapaminsalang bagyo taong 1988. 8 taong gulang pa lamang ako noon at kasama sa naapektuhan ng pagragasa ng bagyong iyon ang pamilya ng aking pinsan na itatago ko na lamang sa pangalang Angela. Nang mga panahon na yon ay 10 taong gulang pa lamang siya. Ngunit kahit na mas may edad siya sa akin ay hindi ko nakasanayan na tawagin siyang ate dahil sa sobrang closeness namin. Kitang-kita ko kung gaano naging mahirap para kay Angela ang nangyari. Kaya naman labis ang nadama kong awa sa aking pinsan. Sa lahat ng magpipinsan ay kaming dalawa lamang ni Angela ang sobrang magka-close. Kahit na marami kaming magpipinsan, ay kaming dalawa lamang ang pinakamalapit sa bawat isa. Sa katunayan nga, parang magkapatid na rin ang turingan namin noon. Miss Sunako, 7 kaming magkakapatid, at sila Angela naman ay 9, at halos sunod-sunod pa. Ang paggawa ng mga furnitures ang tanging hanap buhay ng aking ama. At kapag natatapos niya ng gawin iyon, ay ang tatay naman ni Angela ang naglalako nito sa mga karatig lugar. Kaya naman, hindi naging ganoon kadali ang aming buhay. Dahil sa nangyaring pananalasan ng bagyo, ay mas naging mahirap para sa mga pamilya namin ang lahat. May mga pagkakataon na hindi kami nakakakain dahil wala kaming maisaing na kahit kaunting bigas. Hindi rin naman kasi ganoon kalakas ang bentahan ng mga furnitures ng mga panahon na yon. Kaya isang masakit na desisyon ang ginawa ng aking mga magulang. Ipinaampun niya ang iba kong mga kapatid sa magkakaiwahiwalay na kamag-anak namin. Dahilan kaya kami nagkalayo-layo noon. Sina kuya at si ate ay dinala ni tatay sa kapatid niya sa Chaong, Quezon, para doon iyon pansamantalang ilagak. At ang ilan naman ay kinuha ng iba pa naming kamag-anak. Samantalang ang pangalawa sa bunso namin ay kusang loob na inampon ng kanyang ninang na hindi nagkakaroon ng anak. Habang ako naman sa edad na 8 ay napunta sa pangangalaga ng isang bahay ampunan sa malayong lugar sa Batangas. Tanging ang bunso lamang na aming kapatid na si Joel ang naiwan kina nanay at tatay. Dahil sasakitin iyon at sadyang mahina ang resistensya. Kaya naman, labis ang nadama kong kalungkutan nang mawalay ako sa aking mga kapatid, magulang at maging sa pinakamalapit kong pinsan na si Angela. Ang buong akala ko ay ako lamang ang mapupunta sa naturang bahay ampunan na iyon ni Sunako. Ngunit makalipas ang 2 buwan na naroon na ako, ay nagulat ako nang sumunod namang dalhin ng aking tiyuhin na kapatid ng aking tatay ang anak niyang si Angela doon. At maging si Angela ay napagpasyahan rin pala na dalhin sa bahay ampunan kung nasaan ako. Naaalala ko pa na halos ayaw bumitaw ng kanyang mga kamay sa bisig ni Tito Arnel nang iiwanan na siya nito doon. Ngunit ang ilan sa mga tagapangalaga sa bahay ampunan ay mahigpit nang hinawakan ang aking pinsan habang sinasanyasan ang aking tiyuhin na iwanan na ito. Kitang-kita ko ang labis sa pag-iyak ni Angela ng mga oras na yon. At kahit na alam ko na mas may edad siya sa akin, ay nais ko siyang i-comfort ng mga oras na yon upang sabihin na hindi siya nag-iisa at kasama niya ako doon. Natigil lamang siya sa pag-iyak nang makita niya ako na nakatayo sa likuran
ng mga social workers na may hawak sa kanya. At ang labis na kalungkutan na iyon sa kanyang muka ay agad napalitan ng matatamis na ngiti. Ayon kay Angela, nalaman daw ng kanyang ama na dinala ako ng aking mga magulang sa bahay ampunan. Kaya naman naisipan rin niyang gawin iyon sa aking pinsan upang hindi nito maranasan ang labis na paghihirap ng kanilang kalagayan. Kaya naman, mabilis kong naunawaan ang dahilan na iyon ng mga magulang ni Angela. Dahil iyon din ang naging mabigat na rason sa akin ni na inay at itay. Habang tumatagal, ay nakapag-adjust na rin naman kami ng aking pinsan at nakasanayan na namin ang pang-araw-araw na gawain doon. At bagamat minsan lang kaming magkausap ni Angela dahil nakabukod ang kanilang lugar sa lugar naming mga lalaki, ay palagi kaming sabik na makita ang bawat isa. At halos hindi matapos ang aming kwentuhan sa tuwing may pagkakataon kami na mag-usap kapag may group learning session kami. Nang umedad si Angela ng 15 taong gulang, ay pinag-aral siya doon ng vocational na ang layon ay matuto sa larangan ng pananahi. Nang mga panahon na yon ay nasa 13 taong gulang pa lamang ako. Kaya naman, 2 taon pa ang aking hihintayin upang maging kwalipikado sa pag-aaral ng vocational course sa loob ng bahay ampunan. Mabilis na lumipas ang panahon at naging maayos naman ang aming kalagayan sa loob niyon. Sumapit ang 18 kaarawan ni Angela at naghanda ng kaunting salo-salo ang kagawaran ng bahay ampunan upang ipagdiwang ang espesyal na araw na yon. Ngunit kung para sa iba ay masaya ito, para sa amin ay iyon na siguro ang isa sa pinakamalungkot na sandali ng aming buhay. Ang ibig kasing sabihin niyon ay kinakailangan ng lumabas ni Angela sa kanlungan na yon at hanapin ang kabuhayan sa labas dahil nasa hustong gulang na siya. Ibig sabihin rin niyon ay maiiwan ako sa bahay ampunan kasama ang iba pa. Well, misuna ko, ganoon naman talaga ang buhay. Hindi permanente ang lahat ng bagay at pangyayari. Kaya dapat palagi tayong maging handa sa mga maaaring maganap. Nakakalungkot nga lang na ako ang naunang pumasok doon, ngunit ako pala ang mauunang iwanan ng aking pinsan. Batid naman namin na darating din ang araw na yon. Madalas nga ay napapag-usapan pa namin ang tungkol doon noon. Pero iba pala kapag dumating na yung mismong araw na mangyayari na nga talaga. Mas nakakalungkot. Mas nararamdaman mo yung pag-iisa. Nang mga panahon na yon ay nasa 16 na taong gulang naman ako at unang taon ko sa aking bokasyon sa pagwe-welding. Iyon kasi ang napili kong vocational course na kunin dahil alam ko na in-demand palagi ang trabaho na maaari kong paglagyan kapag nakapagtapos ako sa kursong iyon. Huwag ka nang malungkot, Dario. Pangako, dadalaw-dalawin naman kita rito. Magdadala pa ako ng mga pasalubong na prutas. Masayang tura ni Angela nang lubusan nang magpaalam sa akin. Nang tuluyan na siyang makalabas sa bakuran ng bahay ampunan, ay doon na tumulo ang aking luha. At bigla ay naramdaman ko ang damdamin na noon pa nagsimulang umusbong para sa aking babaeng pinsan. Oo, misuna ko. Mahal ko na si Angela. At hindi lang bilang isang pinsan, kundi mahal ko na siya at nais ko siyang maging nobya at maging asawa na makakasama ko habang buhay. Ngunit makalipas ang 2 taon ay hindi na muli pang nagbalik si Angela sa bahay ampunan upang dalawin o bisitahin man lang ako. Nang mga panahon na yon ay 18 taong gulang na rin ako at natapos ko na ang aking bokasyon sa welding. At dahil nga nasa hustong edad na ako ay kinakailangan ko na ring umalis sa bahay na yon.
Naging pabor naman sa akin ang paglabas ko doon dahil noon pa, matagal na. Naipangako ko na sa aking sarili. Nakaagad ko nga hanapin si Angela sa oras na makalabas ako sa ampunan. Pero sa araw ng aking pag-alis ay kaagad akong nagtungo sa Maynila gamit ang kaunting pera na naipon ko sa paglahok sa mga livelihood programs noon sa ampunan. Doon ay kaagad akong naghanap ng trabaho at maswerte naman na natanggap ako sa isang maliit na talyer bilang isang body repair welder. Nagkasundo naman kami ng may-ari na half Chinese, half Filipino sa alok niyang 10,000 a month. Tuwing linggo ang day off, stay in at libre ang tanghalian pero hindi kasama ang hapunan. Hanggang 5:00 lang kasi ng hapon ang trabaho at kanya-kanya na kaming magsisiuwi sa pinasadyang gawing barracks para sa mga empleyado. Kaya naman, itinuring ko ng swerte ang pagkakaroon ng trabaho na yon. At dahil hindi naman ako mabisyong tao, ay batid ko na mabilis akong makakapag-ipon ng sapat na pera doon. Plano ko kasing makalipat sa bukod na apartment nang sa ganon ay magkaroon ako ng privacy at peace of mind matapos ng mahabang araw sa trabaho. Nang mga panahon na yon, ay madalas na rin akong makauwi sa lugar namin sa Laguna upang bisitahin sila inay at itay at magbigay ng sustento at tulong pinansyal sa mga iyon. Unti-unti ko na rin naipagawa ang barong-barong naming bahay doon. Nalaman ko rin na may kanya-kanya ng buhay at asawa ang aking mga kapatid at nakakatulong rin naman sila sa aming mga magulang. May mga pagkakataon pa nga na nagkakasama-sama kami doon tuwing araw ng linggo. Makalipas ang 5 buwan ay nagkaroon ako ng sapat na ipon. Kaya naman, maayos akong nagpaalam sa aking amo at aking mga katrabaho na lilipat na ako ng apartment. At dahil sa hindi rin naman kalayuan ng apartment na nahanap ko mula sa aking trabaho, ay pinayagan na ako ng aking amo. Sa madaling salita, ay kaagad akong nakapag-settle sa bago kong tirahan. Nang umedad na ako sa 21 taon, habang nagpapatuloy sa trabaho, ay pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtitraining sa TESDA bilang welder upang makakuha ng certification patungong abroad. Isinasabay ko rin ang paghahanap kay Angela na ng mga panahon na yon ay mas tumindi pa ang nararamdaman kong pagmamahal. Ngunit kahit saan ko siya hanapin, hindi ko siya makita anuman ang aking gawin. At dahil wala pa namang social media ng mga panahon na yon, ay mas lalong naging mahirap para sa akin ang mahanap ang pinsan kong babae na siya ring labis na nagpatibok ng aking puso. Minahal ko si Angela, hindi dahil mas magka-close kami sa iba pa naming pinsan. Minahal ko siya dahil batid ko na siya ang babaeng wife material, matatag sa buhay, matiisin, at higit sa lahat, responsableng babae. Ganoon ko mailalarawan ang babaeng bumihag sa aking puso. Misuna ko, oo, alam kong mali. Pero para sa akin, kailanman ay hindi naging mali ang pagmamahal sa isang tao. Kaya naman, mas lumalim pang lalo ang aking pag-ibig para sa kanya. Nang sumunod na taon at umedad ako ng 22, matapos kong lakarin ang sangkatutak ng mga papeles at medical exam, ay nagulat ako sa natanggap kong tawag mula sa ahensya na pinag-a-applyan ko patungong Japan bilang isang welder doon. Ayon kasi sa tumawag sa akin, ay approve na raw ang aking visa at makakaalis na ako sa loob lamang ng 2 buwan. Ngunit habang naghihintay ng araw ng aking pag-alis, ay may kasunod na pangyayari ang mas nagpagulat sa akin at halos magpabago ng desisyon kong ituloy ang pagpunta sa Japan. Dahil sa wakas, ay hindi ko inaasahang magkukrus muli ang landas namin ni Angela. Kakatapos ko lamang mag-order ng pagkain sa isang fast food nang makita si Angela sa isang mesa at walang kasama.
At dahil yung upuan sa harapan na lamang niya ang natitirang bakante, ay nakishare na lamang ako ng table. At nagulat nga ako na siya pala ang nakaupo roon. Marami kaming napag-usapan at napag-alaman sa bawat isa nang magkausap kami. Hanggang sa hindi na nga ako nakapagpigil at naipagtapat ko sa kanya ang aking nararamdaman. Dahil halos ayoko nang mawalay muli sa kanya ng araw na yon. Nagulat ako nang sabihin niya na noon pa lamang pala ay mahal na rin niya ako. Ngunit pilit niyang iwinawaksi ang kanyang damdamin dahil alam niyang mali at hindi tama. At bukod sa sinabi niyang iyon, ay isang nakakagimbal na katotohanan ang aking nalaman. May kinakasama na ako, Dario. Si Efren. Magtatatlong taon na kaming nagsasama. Sa katunayan, siyang nagpasok sa akin sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Kumpanya ng mga magulang niya ang negosyong yun. Tila malungkot na tinig na pagtatapat sa akin ni Angela. Misuna ko, parang sinaksak ang puso ko nang marinig ang mga pahayag niyang iyon. At habang nag-uusap kami ng aking mahal na pinsan, ay nababakas ko sa kanyang mga mata at mukha ang labis na kalungkutan. Tila ba meron siyang mabigat na pinagdadaanan na hindi niya magawang sabihin. Kaya naman, hindi ko maiwasang tanungin siya sa mahinahong tinig. Bakit parang biglang lumungkot yung mukha mo, Angela? May problema ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Sabihin mo lang. Nakahanda ako makinig. Kahit na alam ko na hindi mo na kayang suklian pa ang pag-ibig ko para sa'yo. Nakita kong bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Hindi naging maayos ang buhay ko kay Efren, Dario. Madalas kami nag-aaway at hindi magkasundo. Kahit sa mga maliliit na bagay, palagi kaming nagtatalo. Tila naiiyak niyang pagtatapat sa akin. Sa narinig ay napakuyom ang aking kamao na nasa ibabaw ng lamesa. Pilit pinipigilan ang sarili ko ng mga oras na yon. Naiinis ako sa lalaki na kinakasama niya dahil hindi deserve ni Angela ang maging malungkot sa piling nito. Maya-maya ay muli siya nagpatuloy sa pagsasalita. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na dalawin ka noon sa bahay ampunan. Ayaw niya akong payagan. Pero Dario, maniwala ka. Gustong-gusto kitang makita muli. Tila nagsusumamong paliwanag sa akin ni Angela. Napanganga ako sa gulat matapos niyang sabihin iyon. Pinilit kong pigilan ang aking damdamin at sa halip ay nanginginig ang boses na napatanong na lamang ako muli sa kanya. Naniniwala naman ako sa iyo, Angela. Pero nagkaanak na ba kayong dalawa? Nauutal kong tanong sa kanya. Pero isang mapait na ngiti lamang ang kanyang nagawa bago muling nagsalita. Sa loob ng mahigit 2 taon naming pagsasama, hindi ko nakalimutan na palaging gumawa ng paraan para hindi ako mabuntis. Dahil hindi niya hindi deserve ni Efren na magkaroon ng anak. Napaka-irresponsable niya. Tugon naman niya sa akin. Sa sinabi niyang iyon ay kaagad ko siyang inalok na magtanan na kami at iwanan na niya ang walang kwenta niyang ka-live-in partner at kami na lamang dalawa ang magsama. Ngunit kahit ilang beses ko pa iyong sinabi at kahit na ano pang paliwanag ang binanggit ko sa kanya ay tila hindi siya kumbinsido sa mga salita kong iyon. At dahil nga doon ay nirespeto ko pa rin ang naging desisyon niya kahit sobrang bigat niyon para sa akin. Naisip ko tuloy noon na labis niyang minahal si Efren dahil hindi niya ito magawang iwan kahit ba nga ang kapalit ay ang kanyang kalayaan. Kaya naman, wala na lamang akong nagawa kundi ang ibigay sa kanya ang aking contact number upang matawagan niya ako anuman ang mangyari kapag kailangan niya ng aking tulong. Nagpasalamat naman siya sa akin at naghiwalay na nga kami matapos ang aming madamdaming pag-uusap. At kahit nga naging abala ako sa trabaho,
Nang mga sumunod na araw, ay hindi pa rin maalis sa isip ko si Angela. Ang mga sinabi niya sa akin na mahal niya ako, yung lungkot at pagdurusa sa mukha niya na alam kong ako lang ang makakapawi, at yung damdamin niya para sa akin na noon pa lang pala ay nagsimula na ring mabuo. Walang oras at sandali na hindi ko siya naaalala at palagi ko rin hinihintay ang tawag niya. Pero ilang araw na ang nakalipas, ay wala pa rin akong natanggap na balita mula sa kanya. Palagi rin akong bumabalik sa fast food kung saan kami nagkita. Nagbabaka sakali na magpapanagpo kaming muli doon. Ngunit halos ma-order ko na ang lahat ng pagkain sa kainan na iyon, ay wala ng Angela na nagpakita pang muli. Sa ikalawang pagkakataon, ay hinayaan kong mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Pero sa ikatlong tsansa na magkita at magkasama kaming muli, ipinapangako ko na hindi ko nahahayaan na bitawan o mawalay siya sa piling ko sa kahit na anumang paraan. Isang araw habang nasa trabaho ako, ay nagulat ako sa natanggap na tawag sa telepono. Sa pag-aakalang si Angela na iyon, ay mabilis kong sinagot ang naturang tawag at laking tuwa ko nang marinig ang kanyang boses sa kabilang linya. Totoo nga ang aking hinala, si Angela ang tumatawag sa akin. Sinabi niya sa akin na nais raw niyang makipagkita doon sa fast food kung saan kami unang nagtagpo noon. At dahil sa narinig kong tinig niya sa telepono na tila umiiyak, ay kaagad akong nagpaalam sa aking amo na mag-undertime dahil may emergency akong pupuntahan. Nagtataka man ay kaagad naman akong pinayagan nito. Nang magkaharap na kami ay napansin kong nakasuot siya ng sunglasses. Kahit nasa loob na kami ng naturang kainan, kaya naman ako na mismo ang kusang nag-alis niyon sa kanyang mga mata. Akmang tututol pa sana siya, ngunit mabilis ko nang nagawa iyon at lumantad sa aking paningin ang mga pasa sa ilalim ng kanyang mga mata at ang pamamaga nito. Sa nakita kong iyon ay hindi ko tuloy maiwasang suriin pa siya ng tingin. At nang ibaba ko ang aking paningin ay tumambad sa akin ang mga pasa niya sa braso. Nang hawiin ko ang panyo na nasa kanyang leeg, ay may mga tila paso iyon ng sigarilyo. Sa nakita kong iyon ay napapikit ako sa labis na awa sa kanya. Kaya naman, kaagad ko siyang tinanong kung ano ang nangyari at pigil ang galit na napakagat na lamang ako sa aking mga labi. Ayon kay Angela, nag-away daw sila ni Efren at sinaktan daw siya nito. Pinipilit daw kasi siya nitong makipagtalik at tinanggihan naman daw niya iyon dahil batid niya na nasa ilalim ito ng epekto ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman, nagawa pa nitong pasuin ang leeg niya ng sigarilyo. Kaya naman, nang muli kong ialok sa kanya ang pagtatanan, ay hindi na siya nagdalawang isip na sumama na sa akin. Nang mga oras na yon, ay hindi ko na siya pinauwi pa sa apartment nila ni Efren at sa halip ay kaagad ko na siyang isinama sa aking tinutuluyan. Bago pa man mangyari iyon, ay may isang plano na akong nakahanda noon pa. Kaagad ako nagpaalam sa aking amo na hindi na muna papasok ng 1 linggo dahil may aayusin lang akong mahalagang bagay. Naunawaan naman niya iyon at pinayagan ako na mag-leave. Kaya naman, nang madaling araw rin na iyon, ay umalis kami ni Angela. Mula sa Maynila ay bumiyahe kami patungong Laguna, kung saan ang aming orihinal na lugar. Ngunit hindi kami doon sa mismong bayan namin na nirahan. Sa halip, tumira kami sa dulong bahagi ng San Pablo sa Laguna, kung saan ay may hirapan kaming mahanap ng sino man. Pinilit kong ayusin noon ang buhay namin ni Angela. Kinalaunan, naging opisyal na rin kaming magnobya. Habang naroon kami sa bago naming tirahan, ay nasabi ko na kay Angela ang tungkol sa aking pag-alis patungong Japan sa loob ng 2 buwan.
At dahil mabilis na lumipas ang isang buwan, ay maaari na akong makaalis anumang oras ng mga panahon na yon. Tuluyan na rin ako nag-resign sa aking trabaho sa Maynila at unti-unti ko na lamang nakunin ang aking mga gamit sa apartment na inupahan ko doon noon. Miss Tuna ko, nakiayon naman sa akin ang tadhana. Natuloy ang aking pag-alis patungong Nagoya, Japan, habang si Angela naman ay naiwan sa apartment namin sa San Pablo. Madalas kaming magkausap sa telepono at walang araw na hindi kami nagbabalitaan sa bawat isa. Dahil nga doon ay mas lalong sumidhi ang pagmamahalan namin ng aking nobya. Ngunit isang araw, habang nagkakausap kami sa telepono, ay isang nakakagulat na balita ang nalaman ko mula sa kanya. Ayon dito, buntis daw siya ng 3 buwan. Kaya naman labis ang aking pagtataka kung paano iyon nangyari. Gayong halos 2 buwan lang naman kaming nagsama mula nang iwanan niya si Efren. At iyon nga, Misuna ko. Inamin niya sa akin na minsan daw ay aksidenteng nakalimutan niyang uminom ng pills dahil sa kalituhan at dahil sa dami ng iniisip. Kaya naman, tiyempong nabuntis siya ng kinakasamang si Efren. Kaya nang huling niyaya siya nitong makipagniig, ay tumanggi na siya dahil alam niya na mauuwi na nga sa pagbubuntis ang kanyang kondisyon. Kaagad ko namang naunawaan siya tungkol sa bagay na yon. At sa halip na magalit, nakadama ako ng labis na pagkaawa sa kanya. Tila ba patong-patong na pala ang iniisip ng aking mahal na si Angela bago pa siya napunta sa akin. Kaya naman, mas lalo ko siyang minahal dahil doon. Oo, Misuna ko. Inako ko ang responsibilidad ng pagiging ama sa anak ni Angela kay Efren. Para kasi sa akin ay walang kinalaman ang sanggol sa kasalanan ng kanyang ama at isa pa ay mabuting ina naman ang aking nobya. Kaya naman, karapatan ng bata na maisilang ng malusog at normal. Dahil doon ay sinuportahan ko lahat ng pangangailangan ni Angela mula sa bitamina at pagpapacheck up maging hanggang sa kanyang panganganak. Makalipas ang 2 taon, muli akong bumalik sa Pilipinas. That time ay 2 taon na rin ang aming anak na si Danica. Isang pilya, maganda at napakatalinong bata. Nang mga panahon na yon ay meron na kaming sariling bahay mula sa aking naipon sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit makalipas ang 1 buwan ay kinailangan ko nang bumalik muli sa Japan upang magtrabaho at mag-ipon para sa aming planong negosyo at pagpapakasal ng aking mapapangasawa. Mabilis na lumipas ang 10 taon na hindi namin namamalayan. Sa kada 3 taon na pag-uwi ko sa Pilipinas, ay tila mas lalong bumabagal ang mga oras at araw. Ngunit dahil sa matyagang paghihintay namin ni Angela, ay dumating rin ang matagal na naming hinihiling, ang maikasal. Naganap lamang sa municipality ng aming bayan ang kasal namin ni Angela. Magpinsan kasi kami at hindi pinapayagan ng mga simbahang Katoliko ang ikasal kami doon. Ganun pa man, tagumpay pa rin na naisakatuparan ang kasalang iyon. Kahit pa nga wala ang magkabilang panig na aming mga magulang. Hindi na mahalaga pa sa amin ang sasabihin ng ibang tao. Mahal ko si Angela at ang anak namin. Yun lang ang importante. Ilang beses pa akong nagpabalik-balik sa Japan at nang makaipon ng gusto ay nagtayo kami ni Angela ng negosyo. Sa ngayon po ay mayroon na kaming negosyong water station at laundry shop ng aking mahal na asawa. Si Danica naman ay dalaga na. Nagtapos siya sa kursong fashion design and merchandising at nakapagbukas na rin siya ng sarili niyang negosyo. Nagkaroon pa kami ng 2 anak ni Angela at sila ang mga katuwang ni Danica sa tinayo niyang boutique shop na nakabase dito lamang sa Laguna.
Sa mga paghihirap na naranasan namin ni Angela noon, masasabi ko na maayos na ang lagay ng buhay namin ngayon at masaya ang aming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Miss Sunako. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakapulutan ito ng aral. Dahil kung ako ang tatanungin, ay may isang aral ang tumatak sa aking pagkatao. Kung kaya nating ayusin ang buhay natin, gaano man ito naging magulo noon, nasa sa atin na lamang kung sa paanong paraan natin ito gagawin. Muli, maraming salamat po sa pagsasalaysay ng aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Dario ng Laguna. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.